So ngayon po, ang atin pong tatalakayin ay walang iba kundi ang pamagat ay mga gabay tungo sa kapayapaan. Okay? Matanong ko po kayo, yung kayo mismo talaga, yun mula sa puso nyo, ha? Hindi mula sa nguso. Hello? Kung papipiliin kayo, anong klaseng buhay ang gusto nyo? Mapayapa o magulo? Ha? Mapayapa. Oh, baka may gusto ng magulo, taas ang kamay. Walang problema. Buhay nyo yan eh. Di ba? Kung papipiliin kayo, ano gusto nyo? Mapayapa? Yung lahat ng gusto mapayapa, sabihin, Amen. Amen. Yung lahat ng may gusto ng magulo, sabihin nyo, sarilinin mo. Sarilinin mo. May gusto si nanay. So, lahat gusto na mapayapang buhay. Tama po? Oo, syempre. Pero alam nyo ba, kahit gusto nyo ng isang mapayapang buhay, hindi rin magiging mapayapang buhay kung hindi ka marunong sumunod sa mga alituntunin o mga batas na umiiral. Alam niyo yon? Tama po ba? Halimbawa, sabi ng batas ng barangay nyo, bawal umihi kung saan-saan. Kung saan-saan ka lang umiihi, o nahuli ka ng tanod, o ikaw pa ngayon ang matapang. Bawal umihi sa nahuli ka. Sino mali? Yung batas o ikaw? Kaya uulitin ko po, kahit pag gusto nyo ng buhay na mapayapa, kung hindi ka marunong sumunod sa mga batas o alituntunin, hindi pa rin magiging mapayapa ang buhay mo. Tama po ba? Tama. Nakaka-connect po kayo? Ibig sabihin, gumagana yung utak nyo, no? Ibig sabihin, di katulad ng babaeng, yung utak niya, sabi niya, pitaka at utak, parehong wala. Laman. Ibig sabihin, may laman talaga yung utak nyo. Ayan, mga kapatid. At eto, sa totoo lang. Totoo ba o hindi? Na kahit simpleng laro ng mga bata, may rules. Di ba? At pag may nandaya, sigurado. Kahit simpleng laro ng mga bata, pag nandaya, anduga mo eh. Simpleng bato-batupik. Paano nalalaman kung sinong panalo at talo? May rules. Di ba? May patakaran, may batas. Diba? Pag nilabas ng bata nung ganon, tapos yung kalaban niya, ganyan. Talo ka. Kasi talo daw nung. Bakit? Basta rules. Paano tinalo nung bato yung papel? Basta talo daw nung papel yung bato. Yun ang rules eh. Pero pag bato, naggunting ka, tapos bumato yung kalaban, talo ka kasi mas matigas ang bato. Pag nandaya ka, simpleng laro, sigurado. Gulo. Tama? Simpleng laro. Sa bahay nyo, wala po ba kayong rules? Ha? Kung sasabihin nyo, bahala kayo kung anong gusto nyo, rules pa rin yun. Di ba? Batas mo pa rin yun. Pero para mas mapayapa ang tahanan, gumagawa ka ng rules na alam mong pakikinabangan at sa kaayusan ng lahat. Tama, mali? Sa aking mga anak, alam niyo kung ano yung aking pinaka-number 1 na batas nung sila'y maliliit pa? Habang sila'y lumalaki, pinapaalala ko na maging mabait sila, masunurin, pero pagdating sa pagbo-boyfriend at pag-girlfriend, ito ang hindi nila malilimutan. Wala mo nang magbo-boyfriend o mag-girlfriend. Bakit? Huwag niyong pakialaman yung ano ko. Pamilya ko to eh. Walang magbo-boyfriend, walang mag-girlfriend, hanggat hindi nakakatapos ng kolehiyo. Dalawa, sabi ko, ang choices nyo. Kung gusto nyo mag-boyfriend o girlfriend, kasi 3 babae, 1 lalaki po yan. Una, titigil kayo ng pag-aaral at lalayas kayo sa poder ko. Yun ang unang batas ko doon. Kung gusto lalabag. Pangalawa, sige, hindi kayo lalayas, pero yung boyfriend nyo na o girlfriend nyo ang magpapaaral sa inyo. So, alin ang gusto nyo? Hindi kayo magbo-boyfriend. Lalayas kayo, o kaya nandito kayo, pero boyfriend o girlfriend nyo na magpapaaral sa inyo. Sabi ng mga anak ko, Papa, may choice ba talaga kami dyan sa sinasabi mong yan? Parang wala namang kaming choice. Sabi ko, buti na halata nyo. Sabi ko, pag susunod kayo sa batas, usapan natin, ang trabaho nyo lang, mag-aral at tumanggap ng allowance. Yun lang. Pero kung lalabag, at sa tulong ng biyaya ng Panginoon, dahil sa sila'y sumunod, di naging maayos ang kanilang buhay. Amen ba, mga kapatid? Amen. Maayos talaga ang buhay ng taong
marunong sumunod sa batas. Di ba? Alam niyo mga kapatid, naalala ko, nung nagta-tricycle ako, itong mga bata, nandun pa sila lahat halo sa bahay. Ilan nga po yung anak ko? 4, baba, dungdong, dangdang, dingding. Nagmana po sila, sa dinami-dami ng pwede nilang manahin sa akin, yung katamaran ko pa sa paghugas talaga, minana nila. Paglutuin nyo na ako, may konti akong alam magluto, pero wag nila akong paghugasin. Bakit kasi ang tamad ko sa paghuhugas? Minana nila yun sa akin habang lumalaki sila. Ang ginagawa, dahil maraming plato at baso, mula almusal hanggang tanghalian, hanggat may makakainan at may inuman at may... Ayaw maghugas. Mana sa akin eh. Pagtambak na at maghahapunan na, di wala nang makakainan. Ang pinag-iinitan nilang maghugas, yung bunso. Si Ding. Ay, napansin itong bunso. Bakit laging ako? Ako na lang ako lagi. Isang araw, humingi sa akin ng 30 pesos. Pahingin 30 pa. Anong gagawin mo? Basta, hindi ko bibilin si Cherya. Binigyan ko. Pagbalik, may dalang pentel pen at kartulina. Umakyat sa taas. Pagdating sa baba o pagbaba, idinikit doon sa may hugasan, yung naisulat niya sa kartulina. Naku mga kapatid, alam niyo kung ano? Schedule ng paghuhugas ng plato. Ito na. Pagdating sa ilalim, sinabi na kung sino sa umaga hanggang sa... Pagdating sa ilalim, may note. Note! Ang hindi maghuhugas, una, mag-aabono ng 20. At yung 20, ibibigay sa kung sino ang gustong maghugas. Yan ang ano ha. Pangalawa, hindi na lang siya kakain. Pangatlo, bumili siya ng sarili niyang mga disposables na, ayun na, kutsara, sabi ko sa tatlo, ngayon, nahalata ng bunso nyo na pinag-iinitan nyo. Ano ngayon dito sa kanyang mga penalties ang gusto nyong gawin kung hindi kayo maghuhugas? Sabi nung tatlo. Di abono na lang ng 20. Abay, sabi ko, kanino kayo kukuha ng pang-abono? Di sa'yo, wala naman sinabi dyan na bawal manghingi ng pang-abono. Abay, sabi ko, gigising nyo ako sa sarili kong mantika. Ay, mauutak mga bata. Ano? Wala naman nakalagay na bawal manghingi ng pang-abono. Ay, mga bata, kaya dapat... But kidding aside, mga kapatid, ano? Kung yung simpleng paghuhugas ng plato nagiging sanhi ng gulo at pag-aaway-away, hindi masasabing hindi. Maraming magkakapatid nag-aaway dahil lang sa hugas plato. Connected? Lalo pa kung yun talagang mga mas seryosong batas na pag hindi natin sinunod, sigurado po, gulo ang aabuti ng ating buhay. Kaya nga po sa gabing ito, eto po, just last Thursday, napag-usapan, nakipagdebate po ako, in fairness naman po sa aking nakausap, ito usapang lang naman ito din, malaki ang kinalaman nito sa ating relasyon sa Panginoon, pero nating personal, may mga naniniwala mga Kristiyano na itong batas na ito na binigay ng Diyos ay hindi na dapat sundin. Tinatawag pa nga nilang expired, tinatawag pa nilang panis. Pero tingnan nyo kayo mismo, mag-isip kayo kung itong mga klase ng kautusan na ito ay dapat pawalan ng bisa o hindi na dapat sundin. Ano po ba ang mga gabay tungo sa kapayapaan o mga batas na pag ating sinunod ay talagang, sisiguraduhin ko po sa inyo, magiging payapa ang ating buhay. Ang mang-aaway sa atin kapag sinunod natin ito, ang manggugulo sa ating buhay, may tama na lang. Sisiguraduhin ko po sa inyo, ha? May tama na lang ang taong makikipag-away sa atin kung sa kabila na sinusunod natin ang mga bagay para maging mapayapa ang ating buhay, aawayin pa rin tayo. Uulitin ko, sila ang may tama, tayo wala. Ha? Ano ba? Particular po ba kay 10 utos? Ito madaliin po natin, isa-isahin lang natin. Unang-una, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa inyong mga inanyo ang larawan, kawangisman, etc. Sa madaling salita, anumang bagay, gagawa ka ng larawan, wala namang masama, no? Magpapapicture ka, magpapa-frame ka, o kaya sculpture ka, walang masama. Baka sabihin, huwag gagawa. Ay, paano na pala yun? Magaling ako. Hindi ho yun ang bawal. Ang bawal, gagawa ka na,
Tapos matapos mong gawin, kahoy man yan, semento man yan, picture man yan, tapos paglilingkuran at iyong sasambahin. Ha? Oh, halinawin natin yan kasi may mga, paano na pala yan, Brad? Pati pala mga pictures, bawal? Hindi ho, bawal. Hindi bawal magpa-picture, hindi bawal maging sculpture ka at gumawa ka. Basta wag mong sasambahin. Ha? Oh, pangatlo, wag mong yuyurkan. Paglilingkuran man sila. O yuyukuran yan. Hindi yuyurakan. Ayan ha, sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin. Ano ba yung mapanibughuin? Siloso. Siyempre, pag mahal mo ang isang tao at meron kang karibal, sino sa inyo rito hindi nagsiselos? Kapag ang asawa nyo hindi na nagsiselos, may iba na yan. Dalawa yan. Kung hindi ka na yan mahal, ang sabi na, kung hindi na yan fall out, ibig sabihin, baka gusto na niyang sumakabilang bahay. Oh, ha? Pero pag nagsiselos, good sign yan. Wag lang naman yung excessive. Kasi pag excessive, hindi na pagmamahal yon, obsession na po yun. Okay? Nagkaintindihan. O, ayan. Sabi dito, pangatlo ay ganito. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhang bagay. Okay? O, ayan. Pang-apat, alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin. O, panis na yan sa iba. Ha? Tingnan nyo ha. Yung mga nabanggit ha, yung una, huwag magkakaroon ibang Diyos, liban sa akin. Papanisin mo ba yan? Expired mo yan? Oh, huwag kang gagawa ng ina ninyo ang larawan. Sa bagay, may mga Kristiyano ngayon na gumagawa ng ina ninyo ang larawan, pinaglilingkuran, sinasamba. Huwag na po tayong mag-plastikan. Ano ho? May alam po kayo? Connected? Tapos, panlima, ay igalang mo ang iyong ama at ina. Kung gusto mong tumagal ang buhay mo sa ibabaw ng lupa. Ha? Yan pong panlima. Pang-anim, huwag kang papatay. Subukan mong wag sundin yan. Oh. Yun ay kung umabot ka pa ng kulungan. Paano kung matapos mong patayin yung tao, mga kamag-anak, ayaw ng demandahan? May mga ganun lugar, di ba? Dati nga, kilalang kilala. Hindi na to kasi kilala. Cavite dati, ay, walang demanda. At hanggang ngayon, may mga walang demandahan. Pero hindi ibig sabihin, hindi gaganti. Walang demandahan, pero ubusan ng lahi. Oh, ha? Subukan mong gawing panis yan. Ha? Di mo susundin. Sumunod, huwag mong gagapangin ang asawa ng iyong kapitbahay. Subukan mong gapangin ang asawa ng iyong kapitbahay. Ano kaya sa tingin mo, kuya? Anong pangalan nga nito ni kuya? Kinakapatid ni best friend Tabang? Kuya ano? Dani rin po. Ay, naku. Kuya Dan, ikaw, payag ka. Gapangin ang asawa mo ng kapitbahay. Ay, kita nyo? Kita nyo? Sandali nga. Pakigalaw nga nung pakigalaw nga nitong ating, ulitin ko. Nasaan ba yung ating, Justin anak, iharap mo kay Kuya Dan, ha? Gusto kong ulitin niya yung kanyang reaction. Ayun si Kuya Dan, ilapit mo nga anak, ilapit na. Itutok mo para makita ng ating mga, ilan yung nanonood? 85 ang nanonood, Kuya Dan, ha? Ito. Ilan? Kuya Dan, pag ginapang ng iba yung asawa mo, payag ka? Ano mangyari? Taga, okay, tanyo? Kaya wag niyong gagapangin ng asawa ni Kuya Dan. Dahil pag inabutan, hindi na kayo aabot sa kulungan. Ano na nga uli, Kuya Dan? Ano na nga uli? Tagaitan nyo, taga talaga eh. At sa totoo lang, may tama lang talaga ang gugustuhin na yung asawa niya kung sino-sino ang parental guidance. Tama? Ito si Brother Dan, sa mga nasa natin, Facebook. Hindi po Adventist ito si Kuya Dan, ha? Pero kita nyo, para sa kanya, pag may ibang makikisawsaw sa kanya, ay nako, taga! Malamang hindi lang yung sumawsaw, pati asawa baka kasama na rin mataga. Ano, Kuya Dan? Siyempre daw, kita nyo? Akala ko yung gumapang lang eh. Kita nyo, damay pati asawa. Ba't siya pumayag? Tama, kita nyo, ba't siya pumayag? Tama ang katiran mo, Kuya Dan. Walang mali, tama talaga pagka...
Kaya alam niyo yung mga taong nakakapatay na dahil sa ganong sitwasyon, halos hindi pinapatawan ng parusa ng hukuman eh. Kasi nauunawaan. Oh, adultery. Tama talaga si Kuya. Adultery. Kaya nga, wag gagapangin ang asawa ng kapitbahay. Subukan mo lang, katulad ng sinabi ni Kuya Dan, pag inabutan ka, taga. Oh, ha? Oh, ayan. Ano pa? Oh, eto. Wag ka magnanakaw. Haba, sige, subukan mo lang. Subukan mo lang. Pag nahuli mo, Kuya Dan, kinukuha ang iyong kalabaw, ano, taga rin? Baril. Oh, naku, baril naman. Okay, mas malala pala. Kita nyo? Ha? Tapos para sa iba, panis na daw ito, expired na. Huwag ka magnanakaw. Ano pa? Huwag ka magbibintang. O, ito yung mga marites. O, kita mo? Diba? Yung mga marites. O, gusto nyo ba mga kapitbahay nyo puro sinungaling? Nako, ay kung ganyan ang inyong mga kapitbahay, mag-isip ka ng lumipat. Huwag ka magbibintang. At syempre, huwag mong iimbutin ang bahay, o sa madaling salita, huwag kang mainggitin. Gusto nyo ba yung kapitbahay nyo mainggitin? Ha? Gumanda lang yung bahay mo. Aba, siguro nagbenta to ng shabu. Ba? Hindi ka na nagsikap lang? Gumanda lang yung bahay, benta agad ng shabu? Ha, mga kapatid? So, ayan ha. O kayo, bago yung paliwanag ng ating pag-uusapan ngayon, ha? Introduction pa lang yun. Pero hindi naman natin tatapusin lahat yung 10 ngayon. Ho? Hahatiin natin bukas ang continuation. Tanong! Kung kayo ang tatanungin, itong mga napag-usapan, mula dun sa una, wag magkakaroon ng Diyos, liban sa akin, wag gagawa ng ina nyo ang larawan, paglilingkuran nyo, tapos wag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay, pangilin ang araw ng Sabat, alalahaning banal, ipangilin, ingatan, tapos igalang ang magulang, wag kang papatay, wag kang gagapang ng asawa na yung kapitbahay, wag kang magnanakaw, wag kang sinungaling o sasaksi sa di katotohanan, at wag kang maiinggitin. Tanong! Kung kayo susundin, para sa inyo, ano, o kung kayong pamimiliin, ano gusto nyo? Sundin o labagin? Salamat. At mga kaibigan, mga kapatid, nasa align talaga yung utak ng mga tao rito na nakikinig. Kasi talagang ramdam nila at alam nila na mas magandang ano, kung gusto nila maging mapayapa at gusto natin na maging mapayapa ang ating buhay, mas maganda talaga na itong mga nabanggit ay ano po, ay sundin kesa sa labagin. O kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, pero sa gabing ito, titingnan po natin kung gaano kalawak. Alin po? Kung gaano kalawak ang pagpapakahulugan ng bawat isa o isa-isay natin ang malawak na sinasakop ng mga utos na ito. Pero hindi po ako magpapasimula dito sa sa una. Unahin ko po itong panlima. Dito muna tayo sa Dito tayo sa utos para iparamdam. Sabi nga, ekspresyon ng pagmamahal, pagpapakita, pagpapahayag ng pagmamahal. Una, kasi sabi po, ang buong kautusan, sabi ng ating Paiso Kristo, nung may nagtanong sa kanya, ano ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sa mga Hudyo po kasi, may tinatawag po silang Torah, 713 laws po yan. 613 kautusan. Torah, sinamarize siya ni Kristo. Una, pinakamahalaga. Narinig nyo na po ba? Ibigin ng Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. At ang ikalawa na katulad din nito ay ibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Tingnan niyo mga kapatid, no? So nauuwi po siya. Hindi po siya nawawala, hindi po nabawasan ng 8, kundi nauuwi. Kumbaga, kinauuwian. Kung sa paggawa ng bahay, ang pinakapundasyon ng buong kautusan ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Nasusundan po ba? Paano po natin ipapakita? Kasi madaling sabihin na, ginagalang ko ang magulang ko. Pero ang tanong, anong ebidensya na nire-respeto mo sila? Di ba? Kasi may mga taong magaling lang sa ngawa. Pero kumusta yung gawa? Ha? Tingnan po natin. Ang sabi dito, ayan, parents, mga magulang,
Sino ho rito yung mga magulang? Ulitin ko po, magulang, hindi magugulang. Yung mga magulang, katulad ko po. Ayan, mga magulang, eto po ang sabi ng kautusan. Entitled tayo, o meron tayong karapatan, sa pagmamahal, mga kapatid, at respeto, na walang ibang dapat pag-ukulan na ibang tao. Bakit po sinasabi natin ito? Kasi, makinig, totoo ba o hindi, na may mga bata, mabait sa kapitbahay, salbahe sa magulang? Wala naman siguro dito noon, pero malamang meron din, sad to say. May mga bata, pag inutusan ng nanay at tatay, sa halip na lumapit, takbo, palayo! Pero pag nasa kapitbahay, bili mo nga, ay upo, biro mo. Bakit ka naging mas mabait sa kapitbahay kaysa sa tunay mong magulang? Unang tanong, sila ba ang bumuo sa'yo? Hindi kaya kung hindi dahil sa magulang mo, kahit buhok mo sa bumbunan ay hindi lalabas sa mundong ito, maliban sa magulang mo at sa Diyos. Tama po ba mga kapatid? Natitingnan nyo ha, ba't ko binabanggit ito? Marami po akong kilalang ganun. Mabait sa iba, pero sa magulang, salbahe. Sabihin, kasi yung mga magulang ko pabaya, oy, sandali lang. Hindi porke yung magulang mo may pagkukulang, magiging salbahe ka sa kanila. Bakit? Perfect ka ba? Hindi kaya may pagkukulang ka rin. Ay, kung sasabihin nyo, yung magulang nyo, ako sasabihin ko sa inyo, yung tatay ko po, lalo na yung tatay ko, tatay at nanay, dadamay ko na, kasi wala namang perfecto talaga ring magulang. Tandaan nyo po, naging produkto kami ng broken family. Tapos, yung tatay ko ay hindi naman po Adventist, hindi po siya Sabadista, siya po ay sadista. Sadista po siya, kaya naghiwalay sila ni mama. Kasi pag nalalasing, binubugbog niya yung nanay ko. Di ba? Kaya hindi po siya Sabadista, bansag kasi sa amin minsan Sabadista eh. So, hindi po siya Adventist, hindi po siya Sabadista, may magkasadista talaga. At hindi lang sadista ang tatay ko. Minsan yung kanyang sideline na trabaho, malaking kinikita niya rito, astronomer po siya. Ano po yung astronomer, yung nag-aaral ng mga bagay-bagay sa kalawakan. Pero yung tatay ko, hindi po scientist, astronomer lang. Kasi pag nagalit yun, sasapukin ka lang, edi pag tinamaan ka sa mukha, edi lahat ng estrella at mga galaxy makikita mo ng libre. Ganon po yung tatay ko. Pag pumalo yun, hindi yung kontento mamalo ng basta sinturon. Hindi. Noon po kasi, sa Bicol, wala naman po kaming, tawag dito, kalanman lang na di bomba o yung di kerosene. Yung talagang kalan po namin, kahoy. Pagpapaluin po ako noon, hindi po maliit, kundi kung alin yung pinakamalaking kahoy, yun ang pipiliin para hindi sa pet dito sa mga na talagang pag tinama. Kaya alam niyo po, pag pinapalo ko ng tatay ko, mahigit 1 linggo bago ako makalakad ng normal. Ay, hindi naman ho kami sumasakay noon ng tricycle pag naglalakad puntang school. Nakakahiya. Kaya madalas hindi po ako sa regular na daan, dumadaan, kundi sa tabing dagat. Kasi pag sa regular, titingnan ako mula sa amin na nakikita ang lakad mo. Di ba? So, ang tatay ko, hindi po siya Sabadista. Ay pagkasadista po talaga siya. Lalo't pag nalalasing. Pero kahit ganun ang tatay ko, hindi po ako nagtanim ng galit sa kanya. Ang nangyari nga lang, nung medyo lumaki na ako, nung pa-high school na, pag alam kong sasapukin ako, inuunahan ko na ng takbo. Mga 1 linggo hindi ako uuwi. Siya na maghanap sa akin, Richard, uli na, uli. Uwi na. Afay ko, hindi na galit. Ganun na lang ginagawa ko. Pero never na ako'y nag-isip na pagkaya ko na, buntaling ko tong tatay ko. Alam niyo, may mga anak na ganon, di po ba? Pero, ayun po ha, yung tatay ko, hindi ko sinisiraan. Siyempre, love ko yon. Kasi naisip ko, kung hindi dahil sa kanya, kalahati kaya ng pagkatao ko galing sa kanya. Tama po? Kaya, bukod sa Panginoon,
Kaya ako lumabas sa mundong ito dahil nagtulong ang nanay ko at tatay ko. Sana lang yung kilala mong tatay, yung talaga yung tatay mo, hindi yung kapitbahay niyo. Ha? O, di ba? Connected po kayo, mga kapatid? Makatwiran po ba yung ating pinag-uusapan? Oh, ano pa? Sabi dito, God Himself, mismong ang Diyos, who has placed upon them. Sino yun them? Yung mga anak. O kaya mga anak, makinig kayo. Sa amin kayo pinagkatiwala ng Panginoon, ha? Hindi sa kapitbahay nyo. Kaya kung may una kayong pagbabaitan, ay dapat kami. Hindi yung kapitbahay nyo. Oh, payag ba yung mga magulang dyan? Oh, dapat lang. Pagka ayaw nyo, aba, oh, di ba? Oh. Tapos sabi dito, sabi niya, upon them, sa atin, yung responsibility for the soul committed to their charge, sa atin ipinagkatiwala yan, ha? Kaya, ay, hindi ko naman po minamasama, ha? O, kaya hanggat maaari, wag naman natin ipaalaga sa mga lolo't lola. Oh, pero wala po akong kinokondem, ha? Kung may mga ganon. Hanggat maaari, kami po talaga, in fairness, dun po sa aking may bahay nung nabubuhay pa, sa 4 naming anak, ni minsan wala po kaming pinaalagaan sa aming mga, sa in-laws ko at maging sa nanay ko o magulang ko. Wala. Hindi namin sila pinaalagaan kasi sabi ko sa kanila, gusto ko, pag nagkaanak na rin kayo, huwag niyo akong gawing super lolo. Yung iba dyan, pag tumatanda, tinatambakan ng mga apo, kaya ang ministry, ang tawag, apostolic ministry, taga-alaga ng apo. Oo, di ba? Wala po akong kinokondem, ha? Pero dapat yung talagang may pangunahing tungkulin para palakihin at arugain yung mga bata kung sino yung magulang. Tama po? Oh, kaya okay lang yung padalaw-dalaw lang sa lolo't lola. Okay lang yung paminsan-minsan, Lolo, bilan mo akong bisikleta, pwede. Kung may kaya namang bili ng lolo, bibigay naman talaga. Tama po ba mga lolo? Masaya, ibibigay natin. Pero yung ikaw ang pag-aalagain, nako, mamaya, mas elaborate natin. Ang sabi dito, inordain ng Panginoon, ang Diyos talaga nagtalaga nito, ha? Ang sabi, that during the earlier years of life, tama naman, yung mga panahon na talagang di pa nila kayang tumayo sa sarili nilang paa. Sabi dito, parents shall stand in the place of God to their children. Amen, mga magulang? Oh, walang sama ng loob yan. Mahal nating gawin yan, tama? Na palalakihin natin ang ating mga anak. Pero tandaan ha, tayo ay itinalaga lang ng Panginoon sa mga batang yan. Hindi talaga atin yan. Katiwala lang tayo. Tama po? Kaya dapat, pag-igihin natin ang ating pagiging wala. Kaya makinig mga anak, tingnan nyo. Ha? Eto na. He who rejects the rightful authority of his parents. Kapag suwail ka, ha? Matigas ang ulo mo. Ang sabi dito, is rejecting the authority of God. Kaninong otoridad ang iyong sinasalbahe? Itinatakwil, inaayawan? Sa Diyos. Bakit po? Ang nag-utos na igalang mo ang iyong ama't ina, bago pa sabihin ng nanay at tatay mo na igalang mo kami, Diyos na ang unang nagsabi, igalang mo ang iyong ama't ina. Tama? Kaya pag sinalbahi mo, binastos mo ang iyong magulang, ang sinasalbahi mo, baka hindi mo alam na ang binabastos mo ay ang Diyos na nag-utos nito. Sabi ng mga Kristiyano, wala na yan, panis na yan. Mga magulang, tanong, payag ba kayo na hindi na dapat sundin ito? Okay na lang ba sa inyo na walang hiyain kayo ng mga anak nyo? Kita nyo? Ha? Sino payag sa inyo pagdating ng anak nyo sa bahay nyo, biglang sa, Repa Pip, saan ka galing? Abay, sabihin mo sa akin, kung di mag-asawang sampalang abutin mo sa akin. Payag kayo na gaganong-ganunin kayo ng mga anak nyo, ganun-ganon. Ha? Di ba? Nako, kung anak ko yan, subukan. Kaya sabi dito, children,
are not children not only to yield respect, submission, and obedience to their parents. Kaya the fifth commandments requires. Pag sinabing requires, hinihilingan. Hinihingan ka ng ano? Ng ano po? Ha? Mag-yield. Ibig sabihin, magpa-sakop ka. Respeto. Hindi lang yung mano po, opo, salamat po. Kundi ano po, pagpapasakop. Obedience. Susunod ka. Do, syempre, titingnan mo rin kung inuutos ng magulang mo. Paano yan, Brad? Kung utusan akong pumatay, wag! Pero kung inuutos na, normally naman, yung mga normal namang magulang, uutusan ba yung anak na pumatay? Wag naman, di ba? Normally, uutusan kayo, anak, pwede bang pasuyo? Mga ganun-ganun. Kaya lang, problema ng iba, Di ba? Lalo na ngayon, mga bata, nauso tong kung ano, utusan mo. Anak, pwede, naistorbo po yung laro ko Biro mo. Di ba? Pinapalamon mo pa. Sila pa nasusunod kung anong ulam. Tapos pag inutusan mo, lalo itong mga na-addict sa laro. Sabi yung nagmumura, tapos, ayun, yan tuloy, natalo. Biro mo. Totoo, hindi. Ang dami kong naririnig na ganyang reklamo ngayon sa mga magulang. Ha? Kahit anong ginagawa mo, kung talagang may respeto ka sa magulang mo, itigil mo muna. Sundin mo. Kung talagang may respeto ka. Hindi yung utos ng magulang mo, kamukat-mukat. Tingnan nyo ha. Utos ng magulang, kamukat-mukat, siya rin ang susunod. Connected? Kaya mga magulang, kung hindi lang may bantay bata ngayon, lagi na kayong mag-prepare ng 4x4. Bakit dito malaban 2x2, 4x4 na? Grabe, no? Kaya lang, bantay-batay. Ayan. But also to give them love and tenderness. Dapat paramdam mo pagmamahal, talagang pagmamalasakit. Di ba? Sana all, mga anak. Kasi ulitin ko, kaya kayo nandito bukod sa Panginoon dahil sa amin yon. Tama ba, mga magulang? Kaya dapat ipakita natin yung pagmamahal. Respeto. Ha, mga kapatid? Eto ha. Eto pa. Habang matanong ko lang. Magulang, taas nga uli ang kamay. Magulang. Matanong ko lang. Sino rito yung magulang na pabata? Yung habang tumatagal, bumabata. Nanay Belen, baka balik sa childhood yung mind. Mabalik sa pagkabatang isip. Normally, sino mang tao, walang pabata. Lahat talaga tayo. Kaya kita mo, pag nag-birthday ka, birthday ko ngayon, ilang taong ka na? 55. Alam nga naman next year, ang edad ko, back to 45. Hindi. 55 susunod, 56. Hindi pa bata. So, sa madaling salita, aminin natin sa hindi, habang ang tao tumatanda, aminin natin sa hindi, yung utak malakas, pero yung katawan humihina. Tama o mali? Tama po? Wag na nang sasaktan. Ayan, tingnan nyo. Si Tatay Wensi nandito ngayon. Gusto pa sanang tumulong mag-Bible study. Pero paano naman yan? Gustong-gusto ng utak niya. Kaya lang, na-stroke Kaya gustuhin man ng isip, pero yung katawan, hindi na. So, ganun yung magulang. Habang pa tanda, sabi dito, dapat pagaan din ang kanilang mga pasanin at alalahanin. Ang problema lang, may mga bata, papaanong magiging magaan ang panahon ng pagtanda ng mga magulang? Ha? Dahil sa katigasan ng ulo,
Sabi ng magulang, mag-aral mabuti. Hindi naman nag-aral mabuti. Lahat na lang ng test. Puro bagsak. At bukod tanging iisang test lang ang naipasa. Alam nyo kung anong test? Pregnancy test. Yun lang ang naipasa. Eh, kung ikaw ang magulang, masaya ka? Sa totoo lang, may mga magulang na nagdiriwang na akala mo nag-aaral yung anak mo, malaman-laman mo, jaundice na pala. Sinong matinong magulang ang talaga? Tinatanggap na lang pero it hurts. Tama? Inaasahan ng magulang na paglipas ng panahon, lalong-lalo na sa panahon ng recognition, graduation, season, di ba? Maririnig sana ng magulang na gusto, tadadan, tan, tadadan, tan, tan, tadadan, tan, 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 tadan, tan, tan, Richard Thompson. First honor ng ROPOR. Kita nyo, first honor ng ROPOR. Mga kabataan ngayon, hindi na nakaka-relate. Noong panahon namin, pag nilagay ka sa ROPOR, kayo yung pinakamaingay, kayo yung mga pinakabobo. Yan ang... Kaya pag anong row ka? Row 1, matalino. Anong row? Row 4, bobo. Di ba? Nakaka-relate. Yung mga nilalagay sa row 4, yung mga pinakapasaway, sabi nga ngayon, first honor naman. Sabi nga ni Pangulong Duterte, dating Pangulong, 75 nga lang mga grades. Pero tingnan mo yung mga valedictorian niyang kaklase niya. Puro niya trabahador. Di ba? First honor. Kaya lang, sa halip na yun ang marinig ng magulang. Tan, tadan, tadadadan, tan, tan. Maririnig ng magulang. Eto na. Tan, tadan, tan, tadan. Tan, tan, tadan. Tan, tan, tadan. Tan, sabi ng mga magulang doon sa gilid, Tears of joy? Hindi! Lagyan natin ang lyrics. Ba't umiiyak magulang? Here comes the bride, 6 months inside. Ayan! May deposito na kasi, kaya... pinag-aaral. Kala ng magulang, nag-aaral. Yun pala, parang naging kalapati. Kaya mga kalapati, no? Simple lang magligaw. Sabi nyo, paturok, sabi ng lalaki. Mga babae naman, hindi naman nagko-control. Turok na, kaya, ayan. Sa halip na makatulong sa magulang. Tama ba, Tatay Danny? Relate? Oo, kita nyo, pati nga si Kuya Danny, nakaka-relate. Totoo naman. Nako. Ano mangyayari niyan pag ganyan? Di syempre, duda ko lang. Karamihan ng kilala ko, nako, dahil naging matigas ang ulo, sa halip na makatulong, itatambak ang apo. Kanino? Sa lolo at sa lola. Maraming nakaka-relate. Lalo na sa ating Filipino culture, tama? Nako, biro mo. Biro mo, tingnan yung mga anak, maawa naman kayo sa mga magulang nyo. Mula pagbubuntis sa'yo, ipinanganak ka, lahat halos sinuportahan ka ng magulang mo. Di ba? Tapos, nasawing palad pa sa mga pangarap sa'yo. Natutuwa ka ba? O may mga taong masaya na nasasaktan ang kalooban ng kanilang magulang? Di ba? Hindi ko kino-condemn, pero, mga anak, mas maganda siguro na talagang magsikap muna tayo. Yung pangarap ng magulang natin, di ba mas maganda? Natuparin natin. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa kanila. Amen, mga kapatid? Alam nyo yung, kung nagsikap muna kayo, pangarap ng magulang nyo, halimbawa, doktor, mga kapatid. Kaya lang, syempre, wala namang nagiging doktor nang hindi muna nagsisikap. Pero pag naging doktor ka naman, kita niyo yung sinabi ko kahapon sa inyo, kagabi na isang gabi. Isang hinga, 450. Paupo-upo lang yan, Pag naging doktor ka, paupo-upo lang yan, Uupo-upo lang yan. Biglang, Doc, may pasyente. Okay, come. Ano po ba?
Sinisipon po ako. Sige nga, tali ko. Ay, para nga pong may hila kayo. Yung may mga tunog-tunog na ano. Aha. Ang consultation fee po ay 500. Kaya lang po, hindi pwedeng hindi kayo iinom ng gamot. Eh, yung mga gamot niya, nandyan na rin sa kanyang clinic. Oo, di ba? Doon na rin bibili sa kanya ng mga, di ba? May kita na sa consultation, may kita pa sa gamot. Eh, Dok, parang medyo nananakit-nakit yung mga... May maliit na martilyo yung doktor, ha? Hindi yung martilyo ng construction worker. Patingin nga po. Pok-pok, toink. Ay, masakit, Dok. 500? May rayuma po. 500. Eto. Naku, isang pok-pok 500. Samantalang yung... Naalala ko yung nabili kong t-shirt doon sa sa Green Hills. Sabi, pangarap ng magulang, maging doktor. Eh, matigas ang ulo. Ano nangyari? Naging albularyo. Hamakin nyo. Alin man nakikita? Doktor albularyo. Ay, yung albularyo, pag naging albularyo ka, kahit walang duwende, may nakikita kang duwende. Tapos kung ano na pangunguyang-nguyain mo, pakuha nga ng dahon ng banabat, ngunguyain ko tapos tatapal ko dyan para mawala. Mga ganun. Ang dami mo nga ngatain, kikita ka. Magkano? Donation. Samantalang kung nag-aral ka ng matino, di po ba? Pangarap ng magulang maging engineer. Eh, nag-school bukol. Ano nangyari? Walang masama, construction worker. Pero magpakatotoo tayo. Ano ang malaki kita? Engineering construction worker. Maghapon kang kapapa... naku. Magkano lang kita? Wala pang 1,000. Samantalang isang engineer, kapag pinalad, isang kontrata lang. Tama, mali? Oh. Pangarap ng magulang, maging seaman. Eh, nag-school bukol. Seaman pa rin, namimingwit. Walang masama. Walang masama yung seaman na namimingwit. Walang masama, marangal na hanap buhay. Tama? Pero magpakatotoo, sino ang may mas malaking bahay? Sino ang mas nakapagpapaaral ng mga anak? Yung seaman na namimingwit. Sabihin nyo, huwag mong lalait. Hindi ko nilalait. Ang yumayaman lang pong seaman kadalasan, yung mga may-ari ng bangka na malalaki na rin ang puhunan. Pero yung mga kawil-kawil lang, tapos bihira pa yung kakagat, di ba? Oh, kaya magsikap muna. At bago ko iwanan ito, kayo mag-alala ha, baka dalawa lang matalakay natin ngayon. Bago ko iwanan ito, naalala ko po, 2013, galing ako ng Caloocan. Pauwi ako ng Fairview, tinamad akong mag-commute na sasakay pa ng bus. Pumara ako ng taxi. Away, tamang-tama. Ang nasakyan ko, matanda na yung driver. 70 years old. Tapos naawa ko dahil ang nipis ng mukha. Upo po ako ha, kasi para mas yung illustration. Kita ba ako dyan, anak? Nakita. Yung itsura ng matanda, ganun. Ni 70 years old na, pareho naman kami lalaki. Tanong-tanong, tatay, sarili mo pong taxi? Hindi, anak. Labas lang ako. Sabi ko, di papetik-petik na lang yung labas. Kasi sa Manila, pwedeng half set, yung tinatawag na half set o whole day. Pag half set, 12 hours. Ano yun, tay? Half set lang? Hindi, anak. 24 oras. Tatay, 70 years old kayo, 24. Bakit po, tay? Kasi, yung mga anak ko, nag-asawa. Ang daming anak. Yung mga apo ko, sa akin tinatambak. Pati baon, sa akin pa inaasa. 70 years old? Dapat namamahinga na yun Hindi yung pahinga na nakalibing, kundi dapat nagre-relax na lang yun. Tama ba? Kung ako yung anak nun, hindi ko papayagan. 70 years old yung tatay ko. Maliban na lang, sarili naming taxi, gusto lang maglibang, pero yung nakikipamasada na, pipigain pa 24 hours. Bakit? Dahil yung mga apo sa kanya pa humihingi ng baon. Tanong, sa tingin nyo ba nire-respeto nyo magulang nyo pag ganyan? Dapat nga, sabi, habang tumatanda sila, ay gumagaan.
Sino sa inyo rito, yung matanda na, 24 hours pang nagta-taxi driver? Hindi ba? Pag matanda na, dapat mas relax na ang buhay. Tama po? Amen, mga kaibigan, mga kapatid? O, dyan sa Facebook. Kumusta? Ilan na sila dyan, anak? Shout out muna uli sa inyo, ha? 120 po. Hoy, marami nanonood. Mas marami. Dito kami, 20 plus. Ay, salamat, 120. Yan po yung mga followers natin talagang. Shout out po sa inyong lahat dyan, ha? Oh, tingnan nyo, ha? Oh, basa ka nga ng comment, anak. Sige nga, kahit isa. Anong sabi dyan? Kay June Olhina? Opo. Ang sabi? Good evening, everyone. Good evening daw po sa inyo. Sige. Bukod sa good evening, may iba kang nabasang comment? Puro good evening. Puro good evening. Sige, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Ayan, ha? Kaya nga, ang sabi dito, ay dapat nating dapat nating talagang ipakita yung pagmamahal sa ating mga magulang. Na habang tumatanda sila, pagpapakita o kasama sa pagpapakita ng ating pagrespeto sa kanila ay ay gumagaan yung kanilang mga pasanin. Lakas ng loob mo. Nang buntis-buntis ka. Ikaw naman nagpabuntis din. Tapos, pagbayaran na ng kuryente, pupunta ka pa sa nanay tatay. Bakit? Puputulan na naman kami. Ala! Nagsasawa ka, pati pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, ihingi mo pa sa... Anong tawag mo doon? Pagtulong? O pandagdag? Ng alalahanin? Di ba? Kaya mapala din po talaga yung mga magulang na talagang mababait ang mga anak. Amen! Talagang nagsikap muna. Amen! Maganda yung ating mga nanay, pagdating ng panahon, tatanggap ng sobre, tsadang! Sa halip na, putulan ng kuryente. Ano to, anak? Buksan mo. Aba, check, 20,000. Yay! Sana all. Hoy, may mga ganung anak. Di lang 20,000 binibigay. Talaga yung mga anak na responsable. Sana dumami ang lahi niyan. Huwag niyo sabihin hindi totoo yan. Alam niyo po, yung mga anak ko naman ngayon, dahil nagsikap sa tulong ng Panginoon, hindi man palagi, pero may time talaga na gusto rin ang pasayahin. Papa, kalahati ng tuition ng kanilang kapatid, akin na. Amen! Papa, this time, ako muna magbabayad ng dorm ni Dingding. At least walang, Papa, bayaran mo muna. Wala. Swerte nga po ng bunso eh. Dahil pag may gustong orderin sa Shopee, 3 ang hinihingan. Diba? Amen ba mga kapatid? Kaya mga anak, ito hindi ko sinasabi para sabing matitino yung mga anak ko. Hindi ko sinasabing ganun. Pero at least, mapalad ako kasi hindi man sila perfect. Lahat naman may kahinaan, pero at least, sa tulong ng Panginoon, naging masunurin sila, hindi sila naging pabigat sa buhay ko. Tumatanda na kaya ako, pa 56 na kaya ako. Alangan magtinda uli ako ng mani sa EDSA. Tricycle, nagda-tricycle pa po ako. Pero hindi na katulad dati. Nasusundan niyo po ba? Kung mag-tricycle man po ako ngayon, sabi nga nung papetik-petik na lang. Hindi katulad ng lahat sila nag-aaral, talagang alas 4 gising na ako, dapat alas 4:30, humaharabas na dyan. Ngayon, kahit gumising ako ng alas 7, pero pag sinisipag po ako, talagang alas 4 gising pa rin ako. Kasi nahabol ko pa yung rush hour. Pero wala na akong binubuhay na, wala, baon ni Dingding, baon ni Dang, baon ni Dong, baon ni Baba. Wala na. Sana lang. At yun na nga maganda, dahil nagsikap naman yung 3 na una, marami nang nahihingan yung... At wag naman mangyari, no? Wag naman mangyari. Naisip ko, dahil di naman natin sure ang buhay, di po ba, Kuya Daniel, no? Sabi ko, wag naman mangyari. At hindi naman ako nagmamadali. Just in case lang. Kung ipapahintulot, pero wag naman sana Panginoon. Na mawala ako, anytime ngayon, hindi na po ako masyadong kinakabahan. Patungkol sa kung ano ang magiging. Di ba, yun ang isa sa iniisip ng mga magulang, Lord, wag naman muna yung mga anak ko. Pero ngayon, yung bagay na yun, hindi ko na po pinangangambahan. Sabi ko, kung ipapahintulot ng Panginoon, wag naman sana muna. Mawala man ako sa mundo, anytime, mula ngayon, pero sana matagal pa, di na ako nangangamba. Dahil alam ko, merong 3 kapatid, yung aking bunsong anak, na unang nagsikap, na kung kinakailangan,
hindi siya pababayaan. Amen? Oh, kaya sana mga anak, no, pagdating ng panahon, yung ibibigay nyo sa nanay at tatay nyo, hindi sobre na madidisconnect na po ang tubig. Sana. Wow! Mami, unang sweldo ko yan. Ha! Nakakapangilabot pero deserve natin? Deserve natin. Nung yung panganay ko pa lang yung gagraduate, way back 2012, sabi ni Baba sa akin, Pa, kung kikwentahin, yung ginastos nyo sa akin, magkano na kaya? Abay, sabi ko, anak, kung alam ko lang nababayaran mo, di sana pati cotton buds mo, nilista ko at talaga. Hindi ko alam na ba? Ikaw naman pa, hindi. Tinatanong ko lang, mga more or less. Abay, sabi ko, anak, naku, sana dinilista ko cotton buds, diaper. Pero kidding aside, sabi ko, anak, siguro, hindi na lang milyon. Kasi 1991 ka pinanganak, 2012 na ngayon. Graduate ka ng college, yung allowance mo, yun. Di ba? Hindi na lang siguro milyon. Isang anak pa lang yun. Oh, kaya mga anak, walang masama na magbalik kayo, ha? Ng mga blessing sa inyong magulang. Kasi una, kung hindi naman dahil sa Panginoon at sa kanila, hindi kayo lilitaw sa mundong ito. Tandaan nyo yan. Alright? Oh, sige, I have so much to say about that, pero sandali lang, 7, ano na? Ay, 8:25 na. Okay lang po bang, kung hindi na okay sa inyo, tatapusin ko na ito dito sa puntong ito. Pero kung okay lang po sa inyo na mga 8:45, okay lang. Pero kung hindi, tapos na po tayo. Hindi po ako nagbibiro. Kasi talagang ayoko pong madaliin ito dahil gusto ko pong, kasi yung alam ng iba ba sa igalang ang magulang, hanggang mano po, hanggang musta po, ang bless po. Hindi ho, malawak po yan. Tandaan niyo po, hanggang Biyernes lang po tayo. Nakikiusap ako, hindi ko naman po kayo kinukonsensya, pero parang gano'n na rin lang naman po. Pag sa Facebook, pag sa dami nating oras, dito isang oras lang mahigit, nagrereklamo tayo. Kawawa naman ang Panginoon, ha? Bakit naman sa Panginoon? Sige, 8:45, okay lang po? Ihanda nyo na yung merienda, ha? Para may pampalubag loob. Okay, so dito natin siguro tapusin ito. Wag dito, lampasan muna natin yung thou shall not kill. Dito muna tayo sa wag gagapangin ang asawa ng kapitbahay. Ayan. Sabi diyan, itong utos na ito, na sabi nga ni Kuya Danny, pag nahuli niya, taga! Pinagbabawal, hindi lang yun talagang gagapang ka ng aktwal. Ha? Kunyan sabi dito, but sensual thoughts and desires. Sabi ng Panginoon, tumingin ka pa lang ng may masamang pagnanasa. Wala namang masama kung pagdaan ng tao ay talaga namang daring naman yung kanyang suot, hindi mo nakasalanan yon. Siya nanunukso, at least ikaw hindi, di ba? Ang mali, nung pagdaan, bigla, nag-isip ka na ng iba. Ibang usapan na yun. Pero kung pagdaan, nagugulat ka lang, bait-bait ka. Iyon. Kaya hindi lang po yung actual kang sensual thoughts and desires. Tumingin ka ng may masamang pagnanasa, parang ginapang mo na rin. Ang pabor lang, na hindi mo ginawang aktwal, hindi ka matataga ni Kuya Danny. Yun lang yun, di ba? Wala kang kaso sa lupa, pero sa langit, nagkasala ka na. Okay? Nangalun. Yan ang ano dyan, ha? Kaya makikiusap po ako sa mga kababaihan. Dito po, at sa ating mga viewers. Ilan pa sila dyan, anak? Ilan pa yung nanonood? Apostle.com? Hindi. Ilan pa sila dyan? 121 po kanina po, mga 130. Okay, 121 ngayon. Ito po, mga kapatid. Mga kababaihan, makikiusap po kami na kung magsusuot naman kayo, ay sana naman, huwag yung masyadong mapanukso. Kasi yung mga tunay na lalaki na katulad ko, sino rito yung mga tunay na lalaki? Aba, ako lang mag-isa? Dumami ang tao rito, ako lang ang tunay na lalaki? Ay, dayo lang ako. Sino nagpadami rito?
Ano to? Puro babae lang nag-aanak mag-isa? May mga tunay na lalaki ba rito katulad ko? Ayun, nagtaasa na. Sige ha, ito. Maniwala kayo hindi, mga lalaki, ano man ang makita niyan, lalong-lalo na may kinalaman dito sa pinag-uusapan natin, madali talagang mag-react yan. Tama? Kaya makikiusap po kami, kasi hindi lahat ng lalaki nakapagpipigil. Oo, appreciative lang. Sana nga, yun lang. Eto kasi yan, mga kapatid, no? Dalawang espiritu pwede. Espiritu ni Haring David o espiritu ni Joseph. Halala nyo? Si Joseph na anak ni Jacob. Tingnan nyo, yung espiritu ni Jacob, ni Joseph, type na type siya ni Mrs. Potiphar. Malala niyo po, may binenta siya. Type na type siya. At nagkaroon ng isang araw o pagkakataon na silang dalawa lang doon sa kwarto. Ipaparaphrase ko lang po yung pangyayari ha. Naghubad na si Mrs. Potiphar. At sabi po ni Mrs. Potiphar, paraphrase po ito ha. Sabi po, come on Joseph, rape me with consent. Sige. Gahasain mo ako pero like ko. Gusto ko naman. Sa madaling salita, si Mrs. Potiphar na ang nang-aakay, nang-aakit kay Joseph para siya isipingan. Tama? Pero nang sagot ni Joseph, wa-epek. Paano kung magagawa ang kalapastanganan? Malaking kalapastanganan sa Diyos. So kita nyo, silang dalawa na lang, hinubara na, pero hindi pa. Paano kung yung espiritu hindi naman katulad kay Joseph, yung katulad naman kay David? Abay, nakita lang yung may naliligo. Ay, kaganda ga. Ay, sino gayan? Alam na po natin kung sino yon. Si Bathsheba, di ba? Sinabi na ng mga tauhan niya, may asawa na, walang paki, pinakuha. At alam na po natin kung ano nangyari. Di ba? Kaya mga kababaihan, makikiusap po kami. Kasi kaming mga tunay na lalaki, taas nga po uli ang kamay. Ay, buti, maray. Pag nakakita kami, dadamay ko na talaga. Kasi normally, ganito. Yung mga suot nyo po kasi, hindi ko minsan malaman kung saan ang kulang. Hindi ko alam kung sa tela, sa sinulid, o kaya sa sastre o mananahi. Kaikli na nga ng tela, ginuhitan pa dyan. Kaya siguraduhin nyo kung magpapatahi kayo, kompleto ang sinulid, hindi tamad ang sastre, at mahaba-haba ang tela. Tapos pag ganyan ang suot, gaganon-ganon. Ayaw palang masilipan, susuot-suot. Hindi ba? Siyempre, pag nakita mo yung, pag hindi ka, tunay na lalaki ha, isa ako doon. Pag pangatlo niyan, real talk. Natuto yung mga tunay na lalaki sa likod. Be, iikot mo nga yung para makita naman yung camera natin. Ipakita mo yung audience natin. Sige, ganyan mo yan. Dahan-dahan para hindi sila mahilo yan. Dahan-dahan. Tapos iikot mo, ganyan-ganyan mo. Huwag ikaw ang iikot, anak, ha? Yung camera yun. Ayan, sige. Ayan. Kita nyo, ayan, masaya kami dito, ha, mga kapatid. Ayan. Mga tunay na lalaki, taas nga para makita nila. Hala, dalawa na lang. Ayun, nagdamihan na uli. Ayan. Ayan, sige. Tapos, balik mo na rito, anak. Ayan. Sige. Diba? Kaya mga kababaihan, makikiusap po ako. No? Kasi yung mga lalaki, pag hindi mo, mapunto po kami kami nila Tatay Wensi. Ayan, si Tatay Wensi na dyan pala. Napunta kami sa Coron. Pinasyal kami. Di ba mandami pong turista dyan sa Coron, Palawan. Naku po! Kung hindi ka magpipigil at hindi ka magpapakatatag, talagang grabe. Nung pumunta kami sa Coron, pumunta pa man din kami, syempre doon, pinasyal kami sa tourist spot. Ay, yung mga kababaihan, di lang mga foreigners. Kahit mga Pilipina, daring na rin ngayon magsuot ng mga, lalo na pag nasa dagat. Nako, kaya nang pumunta kami doon, nila Tatay Wensi. Doon ko nakita yung sari-saring lubot. Iba't ibang puwet. May puwet na sobrang tambok. May puwet na sobrang nipis. May puwet na kaitim-itim. May puwet na kaputi-puti. May puwet na namumula.
Tapos pagdating namin doon sa pinuntahan, may nakatalikod na talagang, sabi ko pa to. Ay, syempre, nasa unahan mo yan. Alam naman, habang naglalakad kayo, nasa unahan mo, tatakip pa ng, dinalaglag pa kami dun sa... Kaya talagang sayat sa gusto mo, susunod ka lang. Kung hindi maingat yung utak mo, di ba? Gets ng mga tunay na lalaki? Connected? Ang di makakonect, bading. Kaya, mga kababaihan, yun pong aming pinapakiusap. Ingat naman kayo sa inyong mga sinusuot. Pwede namang maging maganda ng kahit hindi daring. Tama po ba? Hindi naman kinakailangang ibuyang-yang ang katawan para masabing sexy at maganda. Amen? Pangbaba yung kanina. Pantaas naman. Mga kababaihan, kasi meron din kami nito pero maliit yung amin. Kayo po yung mas malaki yung pagpapala sa bumper. Kaya lang, yung mga kababaihan, iba-iba rin ang blessing sa inyo. Merong may bumper na parang pigsa na puputok na. Yun lang. Yung iba naman, para lang kinagat ng langgam na namaga. Yung iba naman, sabi nung mga anak kong babae, Pa! Hindi man naging pongkan, kiat-kiat lang. Sabi ko, okay na yan para hindi kayo minamanyak. Yung iba naman, overflowing naman. Parang pinagsamang Mount Mayon at Mount Ararat. May mga ganyan. Tapos, gano'n na nga kalaki, abay magsusuot ng pit na nga. Di ba gano'n, no? Marami nakikita niyan. 4 naman ang botones ng... Isa lang ang ikakabit. Litaw nga ang kaluluwa. Siyempre, pag ang tunay na lalaking katulad ko't katulad nyo, ang makakasabay niyan. Ano mangyayari niyan, Kuya Danny? Matikwas! Natikwas nga pag talagang di ka sa totoo lang, no? Kahit flag retreat, parang bumabalik sa flag ceremony. Tunay na lalaki, ha? Siyempre, totoo. Kung hindi talaga iingatan ang, di ba? Kaya sabi nga, ang utos na wag kang mangangalunya, hindi lang yung aktwal, kundi sa, kaya sana mga kababaihan, tulong din po kayo sa mga tunay na lalaki para hindi gusto nyo ba kayong dahilan maging magkasala ang tao? Pag nakasabay mo naman yan, halimbawa, 1, 2, Ginoong Maria na pupuno ka ng grasya. 3, bahala na. Na-disgrasya na. Panghuli, sa totoo lang, kala nyo, nagbibiro? Hindi ho. Doon po sa aking kinanibang toda, meron po dong nursing student na talagang daring magsuot. Kaputi, kabalbon, medyo piki. Kaya pag dumarating na siya, binabantayan talaga siya ng mga, nandiyan na si Idol! Sabi niya si Idol. Ayan na, saya na ng mga, lalong-lalo na yung bungad. Masaya dahil siya, ayan na si Idol. Yung aming presidente, hindi ko nababanggitin kung sino. Kunyari, hello ma'am, good morning. Pero naninilip lang yun. Isang araw nawala si Idol. Matagal na nawala. Akala nyo mga babae lang matindi magmarites? Malaman-laman ko, isang araw, ang pinagmamarites si Idol na nawala. Bakit? Kaya pala nawala na jaundice. Sabi nung isang kasama namin sa Toda, sumigaw talaga. Ang tawag sa akin, Brother! Kung ano? Sayang! Bakit? Iba tumupad sa pangarap ko! Kita nyo? Gets nyo, di ba? Ano sabi niya? Iba ang tumupad sa pangarap ko nung malamang na jaundice si Idol. Anong ibig sabihin? Hindi nyo kinakailangang ipakumpleto ang salita. Ibig sabihin, nangangarap na ano po? Namaka? Kasi sabi, iba ang tumupad sa pangarap ko. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi po dito sa atin, iwasan natin, kaya kung ano man yung mga pinanunood natin,
Kaya demanded ang purity, hindi lang sa panlabas, kundi sa ano po, maging sa sikretong mga intensyon and emotions of the heart. Kaya ngayon, alam na natin kung gaano kalawak, no? Hindi lang yung aktwal na pakikipagsiping sa hindi mo asawa, kundi yung mag-isip ka pa lang, magnasa ka pa lang, recorded as kasalanan sa Panginoon. So ngayon, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, matanong ko kayo, kung kayo tatanungin, ano ang mas maganda? Susunod tayo o lalabag? By the way, yung usapan natin, mga gabay tungo sa mapayapang pamumuhay. Kung gusto natin na maging mapayapa ang buhay natin, talagang sa tulong ng Panginoon, mas maganda na tayo po'y susunod. Amen, mga kapatid? At para hindi tayo mahirapan, lilinawin natin, hindi tayo susunod para maligtas. Hindi po ang paraan ng kaligtasan ay pagsunod sa utos ng Diyos, Maliligtas tayo, una, dahil sa tayo'y sumampalataya sa Panginoon. Amen? At pag tayo'y sumampalataya sa Panginoon, bibigyan tayo ng Diyos ng ng lakas upang masunod ang kanyang utos. Bakit? Kung sa ating sarili, sa totoo lang, kung sa ating sarili lang, ang gusto natin, baliktad sa gusto ng Diyos. Tandaan nyo yan. Totoo, hindi. Kaya, para masunod ang utos ng Diyos, unang-una, dapat tayong makipagrelasyon sa Kanya. Kasi kung wala kang relasyon sa Kanya, pakialam mo. Tandaan niyo po hindi utos ng mga Adventist ito. Hindi utos ng mga tinatawag ng mga Sabadista at bansag sa amin yan, Utos ito ng Utos ito ng Diyos. Higit sa lahat, siyempre, pag sumampalataya tayo sa Panginoon, unti-unti, madidevelop ang ating pagmamahal sa Panginoon. Amen? Ayan. At dahil mahal natin ang Panginoon, sabi nga, nasusunod natin ang magaan ang mga utos ng Panginoon. Yun po ang sikreto, mga kapatid, Relasyon sa Panginoon. Pananampalataya natin sa Panginoon. Pagmamahal sa Panginoon, hindi tayo mahihirapang sumunod sa kanyang utos. Parang ganito lang yan. Pag mahal mo ang isang tao, ano man ang iutos niyan, masaya mong susundin. Tama o mali? Bakit? Mahal mo. Eto. Pagtatapos, eto yung ilustrasyon. Pag ako'y nagta-tricycle, syempre, pag nagpasakay o sumakay yung pasahero, sisingilin ko yan. Pag lumampas dun sa rota, may dagdag ng pamasahe yan. Alangan? Pero eto, yung anak kong bunso. Tingnan nyo yung anak kong bunso. Magmula sa bahay, magpapahatid sa akin, Fairview kami Dati, sa Pasay siya nag-senior high. Magmula sa bahay, papahatid sa Pasay, hamakin mo yan, yung traffic pa lang dyan. Tapos, naihatid mo na, ikaw pa ang hihingan, di ba? Ikaw pang hihingan, pagkatapos kang hingan ng allowance, bayaran na naman ang dorm. Hihingan ka pa ng pambayad. Tanong, nagrereklamo ako? Hindi. Bakit? Anak ko yun Mahal ko yun. Pero kung ibang tao yon, lumampas ka lang sa boundary ng rota. May dagdag na po yan, ma'am. Hindi na. Ibang usapan na yan. Pero pag mahal mo, ibibigay mo lahat ng kaya mo. Amen? Kaya yun po ang sikreto. Gusto nating masunod ang utos ng Diyos? Unahin muna nating matutunan siyang mahalin. At hindi natin siya matututunang mahalin kung una, hindi tayo mananampalataya. Pag tayo sumampalataya, may relasyon na tayo sa Kanya. At pag may relasyon na tayo sa Kanya, sigurado, makakaramdam na tayo ng ng pagmamahal sa ating Panginoon. At pag nagmahal na tayo sa Panginoon, ang sabi po ng Biblia, at narito ang pag-ibig sa Diyos na ating sundin ang kanyang mga utos sapagkat ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Amen, mga kapatid! Ayan. Kaya ang sikreto para sa mapayapang pamumuhay ay sumunod sa mga batas
Pinag-uusapan natin, hindi basta-bastang batas ng kung kaninong bansa, kundi batas na ibinigay ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya sigurado ako na kung maibibigay siyang batas, talagang para sa ikabubuti ng bawat isa. Amen? Ayan. At sa gabing ito, muli, maraming salamat po dito po sa ating mga kapatiran. Lahat po na nakaramdam ng pagpapala, pwede po bang sumigaw ng Amen? Amen!